Good day mga tirador, welcome back to my YouTube channel. So ang game po natin for today, ito ang laban ni Super Grandmaster Wesley So versus Norderbek Abdusatorov dun po sa matchup ng Uzbekistan versus USA. So ngayon po nasa blitz portion na tayo ng kanilang matchup. Tingnan po natin anong nangyari sa laban nila. Ayan, so ito po nag-start with D4, D5, C4, E6, and pagka knight C3, nag C6. Ito po yung tinatawag na semi-Slav opening. Ayan, so pagka knight F3, knight F6, usually ang main line dito is bishop G5, pero si Wesley ang ginawa niya is E3. Ayan, nagkunat lang ng konti. So knight BD7, queen C2, bishop D6. So normal development lang for both colors. So bishop D3, castling, castling, DC4, bishop takes C4, and then A6. Ayan. So, dito si Wesley kinontrol po yung center with E4, and then bumawi naman si Abdusatorov with E5. So, yan po ang paglalabanan dyan. Usually, itong mga central squares. So, Rook D1, develop lang, Queen E7, H3, B5, Bishop B3, and then H6. Ito po yung parang big mistake kung saan sunod-sunod yung mga good move na naman na binitawan ni Wesley. And of course, yung mga super grandmasters po, pagka nakakita ng ganyan, mabilis sila dun sa mga possible weaknesses. So pagka H6, knight H4 kagad si Wesley, papunta sa F5, and also papunta rin po sa G6. So, yung H6 kasi kinontrol yung G5 kaso naiwanan po yung G6 square. Kita kagad ni Wesley, ang bilis oh. Merong pin, pagka knight G6, fork yung queen and rook. And yan po, halos hindi po mapigilan. Kasi pagka halimbawa, yung rook ay dinevelop mo, dito ka naman tatamaan. Ito naman po ang mafo-fork. Ayan. So, yan po ang kinaayawan ni Abdusatorov, kaya pinakain na lang itong rook. So, pagka knight H4, E takes D4, and then knight G6. Ayan, binigay na lang yung exchange, no? So, queen E8, and then rook takes D4. Hindi muna kinain ito. Tumempo muna sa rook takes d4, under attack ang bishop, under attack ang rook, hindi po masave parehas. So ang nangyari, nag knight e5, ayan. And dito, actually pwede pong kainin yan, kaso ayaw ni Wesley nung exchange. Pagka kinain kasi yan, halimbawa atas yung bishop, meron possible na c5 and then c4 counterplay. Although of course lamang po ang puti, iatras lang ito, and quality up. Ang gusto ni Wesley is rook takes d6. Ito po ang kinain. And then pagkakain dun sa kanyang knight, rook takes f6. Brilliant move. Ayan, ano po ba ang idea niyan? Pagkakain kasi sa f6, merong bishop takes h6, kulong ang rook dito sa f8, queen e5, capture, and then capture. Ang ending po, basag ang pawn structure ni Abdusatorov and one pawn up. So, sa unfortunately, lahat po ng good move ni Wesley, ang ending lang nun, one pawn up. And yan po, ang hirap talunin ng mga super grandmasters kahit one pawn up ka. Makikita natin ang galing po ng depensa ni Abdusatorov. So, nag knight e2, bishop d7, rook d1, bishop e8, and ngayon nag G3 si Wesley. Makikita natin binigyan ng question mark, pero yan po para sa akin ay tama kasi ang idea niyan is F4, talagang susugod na sa king side ang puti. So nag rook C8, F4, queen E7, knight D4, papasok papuntang F5, queen A7, pinin muna. So nag queen F2, C5, knight F5, and then pagka rook C7, dito makikita natin talagang napaka-positional, very very solid player si Wesley. Iniwas muna itong king. So parang actually medyo
slight inaccuracy, kasi na-waste ng tempo. Siguro maganda mag H4 na lang ta's H5 sugurin na kaagad yung kingside, 'no. So, nag C4, palitan ng queen, bishop C2, knight E7, and then pagka-capture, capture, ayan. Napunta tayo sa endgame kung saan merong outside pass pawn si Wesley. So, nag-H4 siya, bishop D7, and then F5. Ayan. So, pagka F5, dire-diretso na po itong mga pass pawn dito sa gilid. So, counterplay with B4, G4, Rook C7, King G3. Nilapit muna ang king. So, C3, B3, Bishop C6, and then King F4. Ayan. So, ito na po yung parang naging critical position nitong laban. So, pagka Rook C8, Rook D4, inatake ito, A5, ito na ang kailangan mahanap ni Wesley yung magandang plano. And ang magandang plano po dito is, ayun nga, H5, H6, iipitin na dito sa king side. So, pagka H5, Rook D3 muna, Rook H3, tapos H6, tuloy-tuloy na po yung pass pawn ng puti. Kaso, hindi po yan ang nangyari, nag-Rook C4. So, pinin dito, and yan po, slight inaccuracy kasi magkakaroon ng counterplay ang black with Rook D8. So, mapapansin nyo po, lumiit po yung lamang. Pagka Rook D8 kasi, kain, may Rook D2, counter-attack dito sa bishop, and take note, kulong po. Ayan, so pagka nag-bishop B1 ka, hahabulin yan. Bishop C2, syempre hahabulin. Ngayon, pagka nag-G5 ka, kakainin lang ito. So, makain mo man ito, kakapture din dito sa A2, tapos may A4 ideas, talagang magiging complicated po yung laro. No, palaging yan ang plano ng puti, ng itim, kung saan ka-counterplay yung rook. Buti na lang hindi po yan nakita ng King D6. Rook D4, bumalik, King E7, and then E5. So, pinush na dito sa gitna. So, kumain, kain, F6, atras muna, and Rook E8. So, once again, yun po ang plano. Papasok sa E2, and guguluhin ang puti with the counterplay nung kanyang pass pawn. So, ang nangyari po is G5, King F7, ayan na, papasok na. And nag-bishop D1 si Wesley. Dito po, naubos na naman ang kalamangan. Instead of bishop D1, gusto niyang stop yung Rook E2, pero yan po, hindi na kailangan kasi merong Rook D6. Ayan, so palaging mauuna ang puti. So halimbawa, kainin ito, kakain. And pagka-counterplay mo ng Rook E2, masyadong mabilis itong mga pass pawn. So merong check. Halimbawa, dyan pumunta, merong G6 check, F6 check. Pagka dito sa E7, kakainin muna ito, and then pagkakain, ganun ulit, F6. Itong pawn dito masyadong mabilis. Kaso, ang ginawa nga ni Wesley, nag-bishop D1, medyo slightly passive. Of course, hindi po natin yan masisi kasi wala nang oras. Ayan. So, last 10 seconds na si Wesley. Pagka bishop D1, nag-rook E1, rook D6, F takes G5, kain, rook F1 check. Dito nangungulit yung rook, no? King E3, bishop B5, bishop C2, check, King F4, check, King E5, check ulit, King D4, and rook E2. So ito na po yung last critical position kung saan nag King C5 si Wesley, and once again ubos na naman ang kalamangan. And dito po actually pagka nakita itong bishop E8 na tira, parang ang hirap na po ng posisyon ni Wesley kahit lamang ang binibigay ng ating stockfish kasi under attack itong bishop. Hindi mo alam kung saan pupunta pagka nag bishop D3, mag C2, ito force mong ipakain dyan, and one piece down ka pa, no? At halimbawa naman mag G6 ka, check, King F8 lang. Ito na naman ang problema mo, wala pong magandang puntahan.
So yan po, napakahirap niyan lalo na kapag wala ng oras. Ang bigay ng engine actually is check, tapos paka king G7, makikigulo ka dito 'no, makikipagsabayan ka. Pero napakaliit na lang po ng advantage. Once again, hindi po yan nakita, so kumain dito and kinain ito. Dito po, rook takes A2, G6 check, king E8, and masyadong mabilis itong mga pass pawn ni Wesley. So G7, king F7, rook D7 check, king G8, and then F6. Ayan, ito hindi na mapigil. So, i-fast forward natin hanggang natapos ang laro. Dito po, resign si Abdusatorov and panalo si Wesley. Ito, mapapansin natin, ang taas po ng rating ni Abdusatorov sa Blitz. Isa siyang 2800 Super Grandmaster. And yan po talaga, pagka Super Grandmaster ang kalaban nyo, kahit nga yung normal na Grandmaster lang, kahit 1 pawn up po yan, napakahirap po niyan i-convert, napakahirap ipanalo kasi yung mga GMs talagang ang gagaling po dumipensa. Pero of course, naipanalo pa rin ni Wesley. So yan lang po ang ating game for today. Hopefully na-enjoy nyo po yung analysis natin. Kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.